Masaya ako ngayon habang kayakap ko ang mahal ko. Kakatapos lang namin sa aming mainit na pagtatalik. Tuwang-tuwa ako nang malaman ko na walang ibang nakarelasyon ang mahal ko bukod sa akin. Habang tinitingnan ko ang mukha niya na bakas ang matinding pagod dahil sa aming pag-iisa. Napansin ko talaga na malaki ang pinagbago niya. Palaban na din siya ngayon, hindi ko lubos akalain na sasagarin niya talaga ang pasensya ko. Samantalang ang Marian na nakilala ko ay mahinhin at hindi makabasag pinggan. Sigurado na ako sa pagkakataong ito ay siya na ang nais kong makasama at maging ina ng magiging anak ko. Excited akong bumuo ng pamilya kasama si Marian. Matapos ko lang sa misyon ko, ayusin ko na ang pagreretiro ko sa pagiging agents. Bukas maaga ko siyang ipapasyal dito sa hacienda, panigurado matutuwa siya kapag dinala ko siya sa magandang lugar sa gitna ng kagubatan. Siniksik ko ang katawan ko sa kanya at natulog na din ako habang kayakap ko siya, pero bago yon pinugpog ko muna siya ng halik sa kanyang mukha. Mahal na mahal ko ang babaeng ito kahit maldita. Natawa na lang ako sa naisip at tuluyan ng pumikit ang aking mata. Kinaumagahan nagising ako na kayakap ko pa din ang mahal ko. Mahimbing pa din ang tulog niya kaya minabuti ko munang bumangon para paghandaan siya ng almusal. Dahan-dahan kong inalis ang braso ko sa kanya para hindi siya magising. Pero bago ako bumangon ay nagising na siya. Mahal, hindi ako makagalaw, nanginginig ang hita ko at masakit ang bukong katawan. Yung puto bongbong ko, tingnan mo nga. Baka lamog na lamog yon ng dahil sa mataba mong suman. Naiiyak niyang wika. I'm sorry mahal, masyado kasi akong nasabik sa'yo, ang sarap mo kasi. Tumatawa akong sagot sa kanya. Binuhat ko siya sa banyo at inihiga ko siya sa bathtub na may maigambam na tubig, na nilagyan ko ng lavender scent para maginhawaan ang kanyang pakiramdam. Mahal, dito ka lang ah. Ihahanda ko lang ang breakfast natin. Pagkatapos ko dalhin ko dito sabay na tayong maligo. Wika ko muli sa kanya. Mukhang naginhawaan niya ang mahal ko kaya bumaba na ako para ihanda ang breakfast namin. Tamang-tama lang ang baba ko dahil inihanda na ng katiwala namin ang breakfast na dadalhin ko sa kwarto ko. Mabilis ang naging kilos ko para maihatid ang pagkain na dala ko. Isa pa gusto kong sabayan ang mahal ko sa paliligo niya at baka makahirit pa ako sa kanya dahil hindi pa ako kontento kagabi, kung hindi niya lang ako tinulugan malamang nakarami pa ako. Kaya humanda siya dahil walang araw na hindi ko susulitin ang mga panahon na hindi kami magkasama. Pagkaakyat ko sa taas ay nilagay ko sa bedside table ang pagkain namin ng mahal ko. Nakita ko siyang nakapikit sa bathtub, mabilis kong hinubad ang mga damit ko at dahan-dahan akong sumpa sa bathtub. Nagulat pa siya nang makita niya na nasa tabi niya na ako. Mahal, I want you. Bulong ko sa kanya kasabay ng paghalik ko sa kanya. Hindi naman siya tumutol nang halikan ko siya, kumapit lamang ang kamay niya sa balikat ko habang nag-espadahan ang aming mga dila. Ang isang kamay ko ay humihima sa kanyang malusog na dibdib sa ilalim ng tubig. Munting ungol ang naririnig kong lumalabas sa bibig ng mahal ko. Mahal tayo ka, upo ka sa mukha ko. Wika ko sa kanya. Mahal, mangangawit ka, saka paano ba yon? Tanong niya sa akin. Ipinuwesto ko ang perlas ng silangan niya sa mukha ko habang nakaupo ako sa bathtub, ang kamay niya naman ay nakahawak sa pader. Damang-dama ko ng perlas ng silangan ng mahal ko saktong-sakto sa mukha ko, mabilis kong sinunggaban ang kanyang mamula-mulang puto bongbong. Ah, mahal, ang sarap. Ah, sige pa mahal. Ani ni Marian habang sarap na sarap sa ginagawa ko sa kanyang perlas ng silangan kasabay ng pagsabunot niya sa akin. Hinagod at nilaro-laro ng dila ko ang kanyang lagusan hanggang sa maramdam ko na nilabasan na siya dahil sa panginginig ng hita niya at isang ungol na mahaba na galing sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, pinaupo ko siya sa aking sandata habang ako ay nakasandal sa bathtub. Mahal, ipasok mo sa puto bongbong mo ang suman kong mainit-init na sabik pumasok sa iyong lagusan, request ko sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang aking suman sa kanyang puto bongbong, ang init ng pakiramdam ko nang tuluyan niya ng masagad ang pagpasok. Dahan-dahan siya ng taas-baba sa aking sandata. Habang magkasugpong ang aming mga labi at ang kamay ko ay humihima sa kanyang dibdib. Mahal, bilisan mo. Ang sarap. Shit. Mahal, idiin mo ng husto. Ah! Brr! Mga daing ko habang mabilis na gumagalaw si Marian sa ibabaw ko. Hindi pa ako nakontento, sinubo ko ang korona ng mahal ko kabilaan ang ginawa kong pagsubo, pagsipsip sa kanyang korona dahil sa sarap na dulot ng paggalaw niya sa ibabaw ko. Mahal, malapit na ako ah.
Wika ng mahal ko. Sabay tayo mahal, malapit na din ako. Tugon ko sa kanya. Sinabayan ko ang ginagawa niyang paglabas-masok sa ibabaw ko. At bumabayo naman ako mula sa ilalim hanggang sabay na namin narating ang tintamasang walang kapantay na langit. Matapos ang tagpo namin sa bathtub ay naligo na kami ng sabay at kumain na ng aming agahan. Pero full of energy na ako dahil masarap ang almusal na ibinigay sa akin ng babaeng mahal ko. Naghahanda na kami para sa mamasyal sa hasyenda ng mahal ko. Niready ko na ang mga bibit-bitin namin maging ang aming panligo dahil alam ko na magugustuhan niya ang makikita niya sa batis. Nilagay lang namin sa maliit na basket ang mga baon namin at ibang gamit namin. Una kong pinasakay ang mahal ko sa kabayo at kasunod akong sumampa sa kanyang likuran. Mahal, saan tayo pupunta? Saka bakit nakadress ako, mga ngabayo pala tayo? Liliparin ang dress ko. Wika sa akin ng mahal ko. Huwag ka mag-alala mahal, walang tao sa pupuntahan natin, siniguro ko sa katiwala ko na walang maliligaw na tao doon. At saka private property yon na tanging ako lang ang pwedeng makapunta. Tugon ko sa kanya. Mabilis kong pinatakbo ang kabayo para pumunta sa lugar na nais kong ipakita sa mahal ko. Kita ko sa mukha niya na labis siyang nag-enjoy sa pagsakay ng kabayo. Tuwang-tuwa ako sa nakikita ko sa kanya dahil napasimple lang ng kaligayahan niya. Nang makarating kami sa loob ng kagubatan, ay naramdaman ko na parang biglang na lang nag-alangan ang mahal ko. Dahil papasok kami sa masukal na kagubatan. Are you afraid, mahal? Tanong ko sa kanya. Mahal, baka may mababangis na hayop dito, nakakatakot naman dito pero ang ganda ng lugar. Sagot niya sa akin. Huwag kang mag-alaala-alaga ang lugar na to kaya sinisiguro ko sa'yo walang mabangis na hayop dito kahit mga ahas na maliligaw. Pagkarating namin sa gitna ng kagubatan, ganoon na lang ang saya sa mukha niya nang makita niya ang batis at sa dulo nito ay may falls na pinaliligiran ng mga bulaklak. Isa ito sa gusto kong ipakita sa kanya. Tinatawag ko itong paraiso dahil tunay na maganda ang lugar na to. Binaba ko ang mga gamit at pagkain namin sa mini house na pinagawa ko dito malapit sa batis. Isa ito sa lugar na pinuntahan ko noong mga panahon na namatay ang magulang ko at iwan ako ni Madel. Si Mariani pa lang ang taong pinahintulutan ko na makarating sa aking paraiso. Kahit si Madel ay hindi pa nakarating dito. Mahal, ang ganda dito, para akong nasa napakagandang paraiso, para akong diwata dahil sa ganda. Masayang ani Marian nakita ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha. Isa ka talagang Diyos sa mahal, nababagay ka sa paraiso ko, dalawa lang tayo ang nagmamayari sa lugar na ito. Magiging saksi ng wagas na pag-ibig ko sa iyo, mahal. Tugon ko sa kanya. Isang matamis na ngiti ang sinukli niya sa akin. Matapos ay lumusong siya sa malinis at malamig na tubig sa batis. Halata na nagustuhan ng mahal ko ang lamig ng tubig na galing sa batis. Nagparoon at parito siya sa paglalangoy. Kumuha ako ng isang bulaklak na rosas na kulay asul. Pinitas ko ito at ibinigay ko kay Marian nang lumusong ako sa batis. Mahal, tandaan mo anuman ang mangyari, ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Salamat at dumating ka. Binago mo ang pananaw ko pagdating sa pag-ibig. Mahal na mahal kita, mahal. Wika ko kay Marian. Mahal na mahal din kita, Marcus, ikaw ang una kong pag-ibig at ikaw na din sana ang huli. Tugon niya sa akin. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan namin. Alam ko na nasa tamang tao na ang puso ko sa pagkakataong ito. Gagawin ko ang lahat para maging masaya at maganda ang aming relasyon. Saksi ang ganda ng lugar na ito sa wagas na pagmamahal ko kay Marian. Saksi kung saan ilang ulit ko siyang inangkin hanggang sa mapagod kami, ang babaeng pinag-aalayan ng buhay ko ngayon. Ilang araw na simula nang manggaling kami ni Marcos sa hasyenda niya sa Ilocos. Ang pakiramdam ko ngayon ay lumulutang ako sa cloud sham dahil sa sobrang saya ng pakiramdam ko. Ang ganda ng lugar na pinuntahan namin sa gubat, para talaga siyang isang magandang paraiso. Masaya ako sa ilang araw na magkasama kami ni Marcos. Ang saya ko dahil pakiramdam ko at pinararamdam niya na espesyal ako sa kanya. Nandito ako ngayon sa opisina para ibalik ang pagtra-training ko sa paghawak ng negosyo. Masyado talaga masakit ang ulo ko sa mga papeles na hindi ko naman gustong intindihin. Habang abala ako sa pagbabasa ng ilang dokumento, tumunog ang message alert phone ko. Nabasa ko na galing kay Boss Kiray ang mensahe kaya binuksan ko agad ito. Black Rose, I expect you to be at the training facility GIS Pito Sat Sharp. Don't be late. Remember the rules,
Tardiness will result in punishment. Kiray. Pagkatapos kong basahin ay binura ko agad ang mensahe niya. Mahirap na baka mabasa ni Marcos at ni Drake, malaman pa nila na isa akong agent. Kahit pa nasabihin na hindi nila pinakikialaman ang cellphone ko, mabuti na din na sigurado, kaysa magkasisihan sa huli. May panibagong mission siguro na ipapagawa sa amin. Bigla akong nabuhayan ng dugo. Simula nang ma-experience ko ang mission ay naging excited na ako kapag may ganitong ganap. Alam ko na nakaagapay pa din sa amin ni Arziel ang mga kaibigan namin. Kaya alam ko na hindi nila kami pababayaan. Bigla tuloy ako ginanahan magtrabaho dahil sa pa-message ni Boss Kiray. Inabala ko ang sarili ko sa mga papeles na nasa table ko. Hanggang sa hindi ko na malayan na uwian na pala ng mga empleyado ng kumpanya. Dahil sa sobrang abala ko, hindi ko napansin ang oras. Inayos ko na muna ang mga naiwan na papeles sa table ko at mabilis na umalis sa kumpanya para pumunta sa training facility, gaya ng sabi ni Boss Kiray. Pagkarating ko sa facility, nagulat ako na andoon din ang buong Ketix, si Lotus, Carnation, Cosmos at Hyacinth. Si Heather lang ang wala dahil ang balita ko ay may sariling mission ito. Aga natin wika ko sa kanila. Alam mo naman si Boss D ayaw no ng late kahit isang minuto lang. Mamaya kakaibang parusa na naman ang matanggap namin pag nagkataon. Sagot ni Hyacinth. Siguro may mission tayong gagawin ngayong gabi kaya pinatawag tayo ni Boss D. Ani naman ni Cosmos. Si Carnation ay nanatili lamang walang ekspresyon ang mukha. Napapailing na lang talaga ako sa kaibigan ko. Habang nagkwekwentuhan kami ng mga kaibigan ko, nagulat na lang kami nang biglang sumulpot si Asher, isa sa nag-training sa amin sa paggamit ng baril. Tuwang-tuwa ako nang makita ko siya dahil naging kaibigan din kami at bukod doon mabait talaga si Asher. Mahirap lang siya intindihin kasi panay English, nakakadugo ng utak ganoon pa man mahusay itong trainer namin. Kamusta, Marian, na-miss kita, ilang linggo din kita hindi nakita. Hindi ko na malayan nakaalis ka na pala dito. Tanong ni Asher. Nasa mission kasi ito nang lumabas kami sa facility kaya hindi niya kami naabutan na lumabas dahil ilang buwan din ito na wala simula nang ipadala ni Boss E sa isang misyon. Okay naman ako, mga 2 linggo na simula nang lumabas kami ni Arziel. Maganda at sexy pa din ako gaya ng lagi mong sinasabi. Yes, by the way, nakabalik ka na pala. Kamusta naman mission mo? Ganting tanong ko naman sa kanya. Let's just drop it for now. I'm still annoyed about the last mission. How about invite you and your friends to chill instead? Asher said. Hindi kami pwede ngayon, pinatawag kami ni Boss Iggy, maybe some other time. Tugon ko kay Asher. Okay. I have to go, I have a lot of things to do. Ani ni Asher at nagpaalam na sa amin magkakaibigan. Ilang minuto pa ang hinintay namin nang pinapasok na kami ni Boss Kiray sa loob ng opisina niya. Pagkapasok namin ay inabot sa amin ni Boss Santan ang folder na naglalaman ng isang mission namin ngayong gabi. Wilson Chua, 55 years old businessman, drug supplier sa buong Kamaynilaan at pasimpleng nagbebenta ng drugs sa mga negosyante sa loob ng kasino. Napag-alaman ko na may katransaksyon siya ngayong gabi sa kasino. Mission niyo patayin si Wilson Chua dahil malaki na ang problema niyang binibigay sa batas. Paliwanag ni Boss Kiray. Sige na. Maghanda na kayo ngayong gabi, 11:00 nagpupunta sa kasino, sabi ng source namin, kaya kumilos na kayo para hindi kayo gahulin. Maotoridad na utos ni Boss Santan na wala man lang kangiti-ngiti sa mukha. Tanao mula sa kinatatayuan nila ang target ngayong araw. Pababa ito mula sa kotseng nakahinto. Mabilis at walang lingon likod ang ginawang lakad nila ni Cosmos para manmanan ang kilos nito. Target within range. Mahinang bulong niya habang nakahawak sa earpiece na suot. Copy. Lotus, I need vision. Rinig niyang wika ni Hyacinth sa earpiece na suot. Nasa loob na ito ng kasino. He have 3 guards. At may isang naghihintay sa may entrance. They're now taking north route papasok sa kasino. Saad ni Carnation habang hawak ang telescope. Kalukuyan itong nasa isang bintana ng kwarto sa hotel katapat ng kasino. Nagkunwaring tumambay sila ni Lotus sa may stall ng burger sa tabing kalsada. Ready, Black Rose? Tanong ni Lotus kay Black Rose na sniper nila na kasalukuyang nasa rooftop ng isang building katapat din ng kasino. On it, T.
Black Rose said. Inihanda niya ang pistol sa bulsa ng jacket na suot. Ilang sandali pa umalinggaw ang tunog ng baril sa buong kalye. Bigla nilang narinig ang mura ni Black Rose. Shit, negative. Nagmintis, nakatunog ang gwardya. Saad ni Black Rose na dali-daling nagligpit ng mga gamit para umalis sa pwesto. Maagap na nagresponde ang mga gwardya ng kasino para palibutan ang target. They're coming, Black. Better lift your ass now. Saad ni Hyacinth nang makitang patawid na sa tapat na building ang mga security ng kasino. Naging mailap ang mga ito sa paligid at inutusan ang iba na i-check ang bawat kwarto ng building sa tapat. Mabilis ang kilos ang ginawa nila ni Carnation at dali-daling pumasok sa kasino. Nagkunwari silang normal na citizen at nakisabay sa agos ng mga taong gulat at takot sa nangyaring pamamaril. She got her eye on Cosmos na nasa lobby ng kasino. Sininyasan niya ito na nasa loob na ang target. I'll go left. Rinig niyang wika ni Lotus at tumalima pa kaliwa. She hold her Colt 1,911 pistol in her pocket and blended in the crowd going near their target. Naghanap siya ng pwesto kung saan madali siyang makatakas at hindi mahuhuli ang gagawin. Nagmamadaling pumasok si Black Rose sa kasino na parang walang nangyari, nakasukbit sa hita niya ang kanyang sandata. Palingalinga siya sa paligid, hindi siya pwedeng magkamali. Nakita niya si Marie, kasama ng insik na yon, kaya nagmintis ang kanyang pag-asinta sa target. Everyone abort the mission, rinig namin na wika ni Hyacinth. Move now. Wala na akong magawa kundi umalis sa lugar kung saan nakita ko si Marie. Hindi talaga ako pwedeng magkamali si Marion. Pagkarating ko sa sasakyan, sunod-sunod ang tanong nila sa akin kung bakit nagmintis ako sa pag-asinta sa target. Alam nila na mahusay ako sa pag-asinta ng kalaban, kaya nga doon nila ako nilagay. Dahil nakita ko si Marie na wala ako sa focus. I'm sorry, hindi ko sinasadya na magkamali, nakita ko kasi ang kakambal ko, alam ko na siya yon. Wika ko sa kanila. Sabi ni Boss Vicky, sa ibang araw na daw targetin si Wilson Chua, dahil panigurado daw maghihigpit ang seguridad ng magandang insik na yon dahil sa nangyari ngayon. Wika ni Lotus. Pinapasabi din ni Boss Santan na umuwi na daw tayo at magpahinga. Sa susunod na araw ka na daw nila kakausapin, Black, sa ngayon magpahinga muna daw tayo. Ani naman ni Cosmos. Habang si Hyacinth ay busy sa pagliligpit ng kanyang laptop. Si Carnation namin ay wala lamang kibo at nagkibit balikat na lang sa akin nang tingnan ko siya. Marie, usal ko sa sarili. Simula nang mangyari ang insidente na makita ko si Marie, palagi ko na siyang iniisip. Alam ko na siya ang nakita ko, pero nagtataka ako, bakit kasama niya ang isang halang na kaluluwa na si Wilson Chua? Ano ang kaugnayan niya sa taong iyon? Di ko maiwasan na hindi isipin si Marie dahil isa din siya sa dahilan kung bakit pumalpak ako sa misyon. Mabuti na lamang at naipaliwanag ko ng maayos kay Boss Kiray at naunawaan niya naman ako. Sa susunod daw ayusin ko na dahil pag pumalpak daw sa misyon damay lahat ng kasama ko. Kaya humings na lang ako ng paumanhin na hindi na maulit. Pero si Boss Santan ang sama ng titig sa akin, hindi ko alam kung bakit ganoon siya makatingin sa akin dahil lang sa pumalpak ako sa misyon. Lalo tuloy ako na ilang nakausapin siya. Sana naman maging kasundo ko ang taong ito kasi tuwing nakikita ko siya grabe ang kabog ng dibdib ko para kasi siyang mangangain ng buhay. Isang katok ang nagpabalik sa akin sa realidad. Andito ako ngayon sa opisina dahil hanggang ngayon ay hindi pa din ako tapos sa mga inaaral kong dokumento. Isang malawak na ngiti ang nasilayan ko pagbukas ng pintuan. Napakagwapo talaga ng mahal ko, isang ngiti ang isinukli ko sa kanya pagkaabot niya sa akin ng bulaklak. At isang halik sa labi naman ang ibinigay niya sa akin. Mahal, ready ka na ba mamaya? Tanong ko kay Marcus. Yes, mahal, nag-usap na kami ni Drake at expected daw ng mommy at daddy nyo na pupunta ako mamaya. Tinakot pa ako ng kapatid mo na kakaliskisan daw ako ng buhay ng daddy mo. Ginawa pa akong isda, ang gwapo ko namang isda, di ba mahal? Tugon sa akin ni Marcus. May bagyo ba na parating, parang ang lakas ng hangin? Kumapit ka, baka liparin tayo. Biro ko sa kanya. Mahal, ayan ka na naman, lagi mo na lang ako ginaganyan, hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Nagtatampong wika niya. Nilapitan ko siya at niyakap ko pagkatapos ay pinisil ko ang kanyang ilong. Ang tangos ng ilong ng mahal ko nakakagigil.
Nagiging close kayo ni Drake, ano ba nakita mo dun at nagkasundo kayo? Alam ko na. Natatawa ako sa naiisip ko. Ano yung naiisip mo, mahal? Tanong sa akin ni Marcos. Kaya kayo magkasundo ni Drake kasi parehas kayong ihik. Sagot ko sa kanya. Anong ihik, mahal? Inosente niyang tanong sa akin. Lumayo muna ako bago ko sabihin sa kanya panigurado na mapipiko na naman ito sa magiging sagot. Ihik means gwapong-gwapo sa sarili. Kaya pag nagsama kayo super typhoon dahil sa hanging pinagsama nyo. Tawa ako ng tawa habang sinasabi ko sa kanya. Nakita ko na nagsalubong ang dalawang kilay niya habang nakatingin sa akin. Ganon. Humanda ka sa akin, mahal. Ani niya at nilock ang pinto at pinuntahan ako sa may sofa. Paatras ako ng paatras habang palapit siya ng palapit sa akin hanggang sa makorner niya ako at bumagsak na ako sa sofa. Tumabi siya sa akin at isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan niya. Alam na alam ko ang ngisi ni Marcos kapag ganoon. Isitet napakahilig talaga ng lalaking ito. Mahal, quickie muna tayo, malapit naman na ang uwian ng empleyado mo para naman mawala yung naipon kong kaba kapag kaharap ko na ang parents mo mamaya. Wika niya sa akin. Mahal, napakahilig mo, hindi ka ba nagsasawa sa puto-bongbong ko? Kawawa naman inaraw-araw muna. Sagot ko sa kanya. Ang sarap mo kasi, mahal, hindi ako magsasawang angkinin ka hanggat may pagkakataon ako. Tulad ngayon, mahal. Ani niya sa akin. Hep hep. Sabay tayo ko. Mahal, wag muna ngayon, please. Let's go na hinihintay na tayo nila daddy, mas maganda maaga na tayo makarating para makapag-usap muna kayo. Saad ko kay Marcos sabay kuha ko ng bag ko. Tawa ako ng tawa sa mukha niya. Parang inagawa ng candy at mukhang nalugi ganon na ganon ang itsura niya. Mahal, yari ka talaga sa akin mamaya. Wika niya bago tuluyan sumunod sa akin. Kailangan ko pigilan si Marcos sa binabalaak niya. Gustuhin ko man siyang pagbigyan kaso baka hindi na naman kami makarating sa bahay. Baka tuluyan na siya mabad shot kay daddy pag nagkataon. Mamaya na lang ako babawi sa kanya, sa ngayon tiisin niya muna dahil haharap siya sa magulang ko. Pagpasok namin sa sasakyan niya nakita ko talaga na bad trip siya, kaya para di siya tuluyang mabad trip. Hinalikan ko na lang siya at sinabi na. Mahal, mamaya promise ko sa'yo magsasawa ka sa puto-bongbong ko. Sa ngayon kasi kailangan maaga tayo sa bahay, excited na sila dad makita ka. Huwag ka na magtampo, mamaya bibigay ko lahat ng gusto mo. Tatawa na yan. Oy, kinikilig. Wika ko sa kanya. Nakita ko ang bahagya niyang pagtango sa akin at mumiti na siya, nawala na siguro ang bad trip nang sabihin ko na magsawa siya mamaya. Pagkarating namin sa mansyon, nakita ko si mommy at daddy na sinalubong kami sa entrance ng sala namin. Magalang naman na nagmano si Marcos sa mga magulang ko at sinama siya ni daddy sa garden para makapag-usap sila at magkape. Kami naman ni mommy ay inayos namin ang dining para sa aming dinner mamaya. Alam ko na nagustuhan ng magulang ko si Marcos dahil magiliw makipag-usap si Marcos at magalang. Yan, mukhang mahal na mahal ka ng boyfriend mo. At napakagalang na bata. Isa pa nakikita ko sa kanya na magiging mabuti siya sa iyo pagdating ng araw. Kaya anak, pahalagahan mo ang pagmamahal niya sa iyo. Bihira ka makatagpo ng lalaki na mamahalin ka ng sobra-sobra. Payo ni mommy sa akin. Sa tingin mo ba, mommy, pasado kay daddy si Marcos? Tanong ko kay mommy. Naman, tingnan mo ang mukha ng daddy mo, mukhang nakuha ni Marcos ang loob niya. Magulat ka na lang si Marcos na hahanapin at hindi na ikaw. Natatawang sagot ni mommy. Masaya kong pinanunood ang pag-uusap ni dad at Marcos. Nakita ko pa na masaya ang kanilang pinag-uusap dahil panay tawa ni dad. Nakita ko si Marcos na kumindat sa akin na sinasabi na wag na akong mag-alala. Matapos namin maghanda ni mommy ng dinner namin. Umakyat ako sa kwarto ko para makapagpalit ng damit. Pagbaba ko nakita ko si Drake na nakaakbay na kay Marcos at masayang nag-uusap. Tinaasan ko ng kilay si Drake na tawa pa ang gago, mukhang inaasar din ako. Tinawag na kami ni mommy para sa aming dinner, inalalayan ako ni Marcos papunta sa hapag. Nakangiti naman si mommy sa amin at si daddy ay nakatingin lamang. Marcos Hijo, nakalimutan ko palang itanong sayo, ano ang trabaho mo sa Amerika? Tanong ni mom. Maam, na mamahala lang po ako ng negosyong naiwan ng magulang ko sa Amerika.
Sagot ni Marcus. Call me Mommy Hijo, masyado ka namang formal, alam ko naman na sa kasalan din kayo mauwi ng anak ko. Ani ni Mommy kay Marcus. Okay. Mommy, salamat po, magalang na sagot ni Marcus. Masaya ang naging takbo ng dinner namin kasama ang magulang ko. Halata na gusto nila si Marcus para sa akin. Masaya ako na tanggap nila ang lalaking mahal ko. Mahal, hindi kita masusundo ngayon, sasamahan ko lang ang kaibigan ko, may problema kasi hindi naman namin pwede pabayaan. Miss na agad kita, mahal. I love you. Mensahe na pinadala ni Marcus kay Marian. Tamang-tama lang dahil mailakad silang magkakaibigan. Ngayon kasi nila pinaunlakan ang pagyaya ni Asher na magbar. Kaya tuwang-tuwa si Marian na makasama muli ang kanyang mga kaibigan. Ang tagal na din simula nang huli silang magbar, kaya ngayon ay makakagala muli sila ng sama-sama. Tamang-tama lang ang dating ko sa bar na napili ni Asher, nakita ko siya na umiinom na, habang kumakaway sa akin na nakangiti. Andoon na din ang mga kaibigan ko. Kaya nang makarating ako sa pwesto nila, hinalikan at niyakap nila agad ako. Ganoon din si Asher, hinalikan ako sa pingi. Habang lumalalim ang gabi, dumadami na din ang mga nainom naming alak. Si Christina at Joy ay panay ang sayaw sa dance floor, samantalang kami nila Arziel at Angela ay tahimik lang sa table namin na umiinom kasama si Asher. Sa hindi kalayo ang pwesto ng bar, andoon sila Marcus, Zach, Johan at kasama ni Johan ang kaibigan niyang si Gideon. Nag-iinuman ang magkakaibigan dahil gusto nila damayan si Zach sa nangyari sa asawa nito na hanggang ngayon ay hindi pa din niya matagpuan. Maging ang may gawa nito sa asawa niya. Jude! Tama na yan, isipin mo na lang ang kambal, malay mo bigla na lang sumulpot si Jonalyn sa bahay niyo. Baka may dahilan din kaya ayaw niya magpakita pa. Wika ni Johan. Alam ng magkakaibigan na naikwento na ni Zach sa kanila na may dumating na isang mensahe, kay Zach na ligtas ang asawa niya sa ngayon, kailangan lang daw muna nito lumayo para sa kaligtasan niya at ng mga bata. Lagi daw nila tatandaan mahal na mahal sila ni Jonalyn at hintayin ang pagbabalik niya. Dahil may dahilan kung bakit nangyayari na kailangan magsakripisyo ni Jonalyn. Hindi niya rin gustong mawalay sa kanyang mag-ama, ngunit para sa kaligtasan nila, handang magsakripisyo ang ina ng mga anak niya. Iniisip ko mga pre, kung ano talaga ang malalim na dahilan kung bakit kailangan niyang lumayo sa amin. Hihintay ko ang time na bumalik siya at ipaliwanag niya ang lahat sa akin. Sa ngayon mga bata muna ang pagpupukusan ko. Alam ko na mahal ako ng asawa ko, may malalim lang siyang dahilan at yon ang panghahawakan ko hanggang sa pagbabalik niya. Saad ni Zach. Natuwa naman ang magkakaibigan dahil sa magandang sinagot ni Zach. Sa kanilang magkakaibigan si Zach ang mayroong malawak na pangunawa. Si Johan ang matiisin pagdating sa pag-ibig at handang maghintay kung kinakailangan. Si Marcus naman ang mainitin at seloso pagdating sa pagmamahal. Pero pinakamasarap magmahal dahil ituturing kang ikaw lang ang reyna ng buhay niya. Nagtataka ang magkakaibigan kung bakit tahimik ang kaibigan na kasama ni Johan. Pre, bakit kanina ka patahimik? May problema ka ba? Tanong ni Johan sa kaibigang si Gideon. Nakita ko na ang kapatid ko na matagal ko nang hinahanap ayon sabay nguso ni Gideon sa kabilang table. Sabay-sabay naman lumingon ang magkakaibigan. Unang nakita ni Marcos si Marian na may katabing lalaki at masayang nakikipag-usap dito. Sumunod si Johan na nakita niya na papalapit ang kanyang girlfriend sa table na tinuro ni Gideon. Shit! Yung future wife, bakit kasama nila? Wika ni Marcos na umuusok sa galit dahil sa nakikita niya. Bakit kasama ng fiancé ko ang girlfriend mo Marcos at kapatid mo Gideon, anong kaugnayan nilang tatlo? Tanong naman ni Johan. Puntahan natin para malaman natin, hindi ako papayag na may humahawak sa future wife ko. Tugon ni Marcus. Mabilis na tumayo ang apat na lalaki patungo sa pwesto ng kanilang mga kasintahan. Nanlaki pa ang mata nila nang makita ang mga lalaking nakatayo ngayon sa harapan nila. Iniisip siguro nila kung bakit magkakasama kami. Hinatak ni Johan si Joy, nagulat pa din ang reaksyon. Samantalang si Gideon ay masamang nakatingin kay Arziel na titig din sa kanya at nilalabanan ang mga tingin nito. Samantalang si Zach naghihintay lang sa mangyayari dahil nararamdaman niya magkakagulo. Habang si Marcos ay masamang nakatingin kay Asher, matinding galit ang nararamdaman niya sa mga oras na to,
gusto niyang sumabog na parang bulkan dahil nakikita niya ang interes ng lalaki sa kanyang mahal. Baby, magkakilala kayong apat? Tanong ni Joy kay Johan. Yes, Bobby, mga buddies ko sila. Kayo, bakit naman magkakasama kayo at sino naman yung kasama nyo? Tanong din ni Johan kay Joy. Magkakaibigan din kami, nagkakilala kami sa isang event, ang galing ang mga boyfriend namin, magkakaibigan din pala. Masayang ani ni Joy dahil nararamdaman niya na may tensyon sa pagitan ng boyfriend ni Marian at Asher. Kay Arziel at sa kuya niya. Arziel, dito lang pala kita matatagpuan kung san pa kita hinahanap. Let's go! We need to talk, sabay hatak ni Gideon kay Arziel, kahit na panay ang piglas ni Arziel, ay mas mahigpit naman ang hawak ni Gideon sa kanya. Ah, mahal, si Asher, kaibigan namin, pakilala ni Marian kay Marcus. Asher, si Marcus, boyfriend ko. Wika ni Marian para agawin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Stay away from Eve, girlfriend, or else pagsisihan mo. Pagbabanta ni Marcus kay Asher. Isang ngisi lang ang pinakawalan ni Asher kay Marcus. Paano kung ayaw ko, anong gagawin mo? Panghahamon ni Asher kay Marcus. Ah, ganon. Sagot ni Marcus at tuluyan ng sumabog ang pagtitimpi kasabay ng pagsuntok kay Asher. Dahil sa ginawa ni Marcus kay Asher, hindi agad makaganti si Asher. Nang makabalik sa ulirat si Asher, mabilis niyang inundayan ng suntok si Marcus. Hanggang sa nagpalitan na sila ng kamao sa isa't isa. Inawat naman ni Zach si Marcus, maging si Johan ay inawat si Asher. Tarantado ka. Piliin mo yung gaguhin mo. Hindi mo pa ako kilala. Wika ni Marcus kay Asher. Mas gago ka. Akala mo naman matatakot mo ko. Tulad mo, hindi mo din alam ang kaya kong gawin. Maangas na sagot ni Asher. Makita pa kita kasama ni Marian, manghihiram ka na ng mukha sa aso. Pasalamat ka kasama ko ang mga kaibigan ko. Dahil kung hindi ngayon palang sira na yung mukha mo. Ani ni Marcus. Hindi mo ko mapipigilan kung gusto kong lumapit kay Marian. At hindi ako natatakot sa'yo. Sagot ni Asher na halatang inaasar si Marcus. Umiilang na lang ang mga kaibigan ni Mariane dahil parang mga bata lang silang nagpapalitan ng salita. Alam nila na inaasar lang ni Asher ang boyfriend ni Marian. At itong boyfriend ni Marian, patola din, kaya ayan na pagtripa ni Asher. Let's go, babe. Madami kang ipaliwanag sa'kin. Ang sabi mo may importante kang lakad tapos aabutan kita, andito ka. Sabay hawak ni Johan sa kamay ni Joy. Isang tingin na lang ang iniwan ni Joy sa mga kaibigan niya. Maging si Marcus ay hinatak na din ang kamay ni Marian at umalis. Bagoon, binunggo niya muna ang balikat ni Asher nang madaanan niya. Isang ngisi naman ang ibinigay ni Asher. Nagkibit balikat na lang si Zach at sumunod na din kay Marcus at Marian. Meanwhile, sir, sino po magbabayad ng mga nasira niyo dito sa bar? Tanong ng manager matapos ang tensyon. Mukhang mahismasan bigla si Asher, kaya kamot-kamot niya ang ulo niya na nakatingin kay Christina at Angela. Ops! Wala akong pera, maganda lang ako, bahala ka dyan, Asher. Ayan na papala mo, ginalit mo kasi yung jowa ni Marian, alam mo naman seloso yun. Sinabi na sa atin ni Marian pero hindi ka nakinig, inaasar mo pa talaga. Wika ni Christina. Huwag mo ko titigan, Asher, madami akong gastos ngayon, isa pa sexy at maganda lang din ako tulad ni Christina, kasalanan mo yan. Saka ikaw naman ang nag-umpisa ng gulo. Depensa agad ni Angela nang tingnan siya ni Asher. Walang nagawa si Asher kundi ilabas ang card niya at ibinigay sa manager dahil malaki-laki din ang naging pinsala ng bar gawa ng pagsusuntuan nila ni Marcus. Sa kabilang banda, tawa naman ng tawa ang magkaibigang Angela at Christina dahil sa kalokohan ni Asher. Ayan tuloy ang napala, nasapak disi, nagbayad di. Tahimik lang ako sa loob ng kotse ni Marcus habang binabaybay namin ang daan sa hindi ko alam kung saan ito pupunta. Matinding inis ang nararamdaman ko sa kanya dahil sa ginawa niya kay Asher at talagang nagbanta pa siya. Hindi ako nagagalit dahil sa nagsiselos siya, natuwa pa nga ako dahil alam ko talaga na mahal niya ako. Ang kinaiinis ko sa kanya ay yung pagbabanta niya kay Asher, hindi niya kilala kung anong klaseng tao si Asher. Balita sa buong facility na ang mga hawak ni Asher na kaso ay matitindi. Kaya ayoko talaga magpang-abot sila hanggang maari. Kaso itong lalaking kasama ko, tinalo pa ang tigre, grabe magselos, bigla na lang nanapak.
Una si Drake, ngayon si Asher. Mukhang maaga akong tatanda kay Marcus. Tinitingnan ko ang mukha ni Marcus, salubong na salubong talaga ang kilay dahil kay Asher. Kahit magaling na pintor, hindi maipipinta ang itsura niya ngayon. Ang sarap niya sana inisin, kaya lang baka pagsisihan ko kapag inasar ko siya. Kawawa na ba man ang puto bongbong ko pag nagkataon, kakaiba pa naman to magparusa. Parusa na may sarap. Ang problema ko lang, hirap ako makabangon kinaumagahan dahil hindi talaga siya titigil hanggang hindi ako nakatulog. Dahil sa pinaghalong inis at kalokohan sa utak ko, pinikit ko na lang ang mata ko para naman kahit papaano mawala ang nahilo ko dahil sa nainom kong alak. Mahihinang tapik ang gumising sa akin. Nilinga ko pa ang paningin ko sa paligid kung nasaan kami. Andito pala kami sa hacienda niya nagpunta. Tiningnan ko siya at titig na titig siya sa akin. Dahil naaalala ko na naman ang ginawa niya, inirapan ko na lang siya. Mahal, sorry kanina. Hindi ko naman sinasadya na patulan ang kaibigan mo. Naiinis kasi talaga ako sa kanya dahil tuwang-tuwa ka habang kausap mo siya. Wika ni Marcus sa akin. Hindi ko pa din siya kinikibo, sinadya ko ito para makita ko kung ano pa ang gagawin niya. Natutuwa na kasi ako sa mukha niya, kung kanina parang galit na tigre, ngayon naman maamong tupa. Pigil na pigil ko ang tawa ko para hindi niya mahalata. Bati na tayo mahal, pansinin mo na ako. Pangako hindi ko na ulitin. Nagselos lang naman ako, ayoko na may ibang humahawak sayo, kasi talagang hindi ko mapigil ang sarili ko. Saka napakaangas ng kaibigan mo. Bugbog sarado naman sakin. Pagyayabang pa niya sa akin. Pasalamat ka nga di ka pinatulan ng husto, pero kung pinatulan ka nun, swear mahal, ikaw ang bugbog sarado sa kanya. Tugon ko sa kanya na may inis dahil sa kayabangan niya. Basta mahal, ayoko na lumapit ka sa taong yon, wala ako tiwala sa kanya. Iba ang nararamdaman ko sa kanya, parang may kakaiba sa kanya. Wika ni Marcus. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin dahil si Asher ay isang agent. Siguro naramdaman ni Marcus na ang bawat galaw ni Asher kanina ay kinokontrol nito. At saka misteryoso talaga ang datingan ni Asher. Marami sa mga agents na ilag dito dahil maangas at mayabang ang datingan, pero hindi nila alam pag nakasama nila ito ay sobrang sweet at maalaga. Sinabi naman sa akin ni Asher na parang kapatid lang ang turing niya sa akin. Kaya nga ganoon siya ka-close sa akin at wala naman akong nararamdaman na kahit na anong mali siya sa kanya. Mahal, gutom na ako. Paglalambing ko na lang kay Marcus para mawala na sa isip niya ang nangyari kanina. Pasok na tayo sa loob, pagluluto kita. Sagot niya sa akin. Mahal, palambing pangkuin mo ko, nahihilo kasi ako. Ani ko kay Marcus. Umiti lang siya sa akin at bumaba na, pagkatapos ay binuksan ang pintuan sa passenger seat para ako ay buhatin niya. Niyakap ko ang dalawang kamay ko sa batok niya at siniksik ko ang mukha ko sa kanyang matitipunong dibdib. Napakabango talaga ng mahal ko. Isa sa katangian na gusto ko sa lalaki ay palagi kong naamoy na mabango. Kaya siguro nagustuhan at nahulog ang loob ko sa kanya. Pinaupo ako ni Marcus island counter habang kumuha nagpasta para ilaga. Pagtapos ay prinepara niya ang mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto ng sauce. Habang pinagmamasdan ko siya, nakaramdam ako ng hiya sa sarili dahil ako ay hindi marunong sa kahit na anong gawaing bahay. Hindi din ako marunong magluto katulad niya. Paano kaya kung mag-asawa na kami? Mahal, paano kung mag-asawa na tayo? Hindi mo ba ako iiwan dahil hindi ako marunong magluto at maglinis ng bahay? Wala akong alam na ibang gawin, mahal. Baka magsawa ka sa akin. Wika ko kay Marcus habang naghihiwa ng rekado. Mahal, tandaan mo, asawa at ina ng mga anak ko ang magiging papel mo sa buhay ko. Hindi ka tulong para alilain ka, pwede naman tayo kumuha ng mait. Isa pa, ayokong mapagod ka, gusto ko lagi kang masaya sa piling ko at sa mga anak natin. Tugon niya sa akin. Kinilig naman ako sa sinabi niya, kaya natuwa ako dahil ganoon ang sagot niya sa akin. Mahal, may tanong ako sa'yo, bakit kasama mo ang girlfriend ng kaibigan ko? Joy ang pangalan, matagal na ba kayong magkakilala? Tanong sa akin ni Marcus. Nakilala ko sila, halos magkasunuran lang kayo, mahal. Nauna lang sila ng ilang buwan. Bakit pala natanong mo, mahal? Ganting tanong ko sa kanya. Wala, mahal, naisip ko lang na matagal na din pala sila ng kaibigan ko. Ang balita ko engaged na sila, kaya nagtataka ako at hindi mo alam. Sagot ni Marcus sa akin.
Baka nilihim pa ni Joy siguro, may dahilan naman siya kung bakit ayaw niya sabihin sa amin. Okay lang naman yon, yung sa atin nga kailan lang nila nalaman. Saka ginagalang namin ang privacy ng bawat isa. Saad ko kay Marcus. Matapos magpag-uusap namin kay Joy ay muli na nahimik si Marcus, pero alam ko na may gusto siyang malaman sa bawat tanong niya sa akin. Hindi ko maaring sabihin na isang agent si Joy dahil ang alam ko walang alam ang kasintahan nito sa isa niyang katauhan. Nang maluto na ni Marcus ang pagkaing niluto niya ay sabay na kaming kumain. Ang sarap niya palang magluto. Titig na titig siya sa akin habang kumakain ako. Paminsan-minsan ay sinusubuan niya ako. Nawala na ang selos na naramdaman nito kanina dahil ngayon ay masayang mood na ang nakikita ko sa kanya. I love you, mahal. Wika ko sa kanya. Mas mahal kita, mahal, mahal na mahal. Tugon niya sa akin. Nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Kiray Marchet na gusto niyang pumunta ako sa facility ng Hilarious Flower Organization para mapag-usapan namin ang misyon na hahawakan ko. Sinabi niya din ang ilang detalye na nakalap na nila kung saan naglulungga ang sindikato na involved sa human trafficking at ilang mga illegal na transaction. Makilala na ako na din daw doon sa facility kung sino ang magiging kapartner ko sa misyon. Gumayak ako ng mas maaga kesa sa pinag-usapan namin. Ganito talaga. Ako kapag nasa isang misyon at trabaho ang usapan ayokong pinaghihintay ang kausap ko. Dahil para sa akin ang bawat segundo ay mahalaga, sa isang segundo maaring may mamatay kapag hindi agad na agapan kaya pagdating sa misyon very professional ako, lalo na sa oras. Sa may parte Quezon pala nakadestino ang kanilang training ground. In fairness maganda ang pwesto dahil hindi halata na may isang training ground sa loob ng masukal na kagubatan. Sobrang higpit lang ng seguridad pagdating dito. Lahat ng mga gamit ay gagamitan ng scanner at maging ang pagkapkap ay ganoon din maging ang aking baril ay kinuha nila for security purposes daw. Ibinigay ko na lang lahat ng gamit ko dahil alam ko na protocol ito ng kanilang organization. Sumunod ako sa isang babae kung saan ihahatid ako sa opisina ni Kiray Marchet. Pagpasok ko sa opisina ni Kiray Marchet, nagulat ako na isa pala siyang lesbian, katabi niya din ang isang kauri niya. Matapos kong makipagkamay sa kanila ay umupo ako sa bakanteng silya. Agent Hunter mula sa Via Interpol. Ako si Kiray Marchet, itong katabi ko ay si Maria Claudia o mas kilala bilang Agent Santan. Naitawag na sa akin lahat ng impormasyon mo ng direktor ng Via Interpol. Bago ko ibigay ang ilang detalye. May hinihintay lang tayo, isa sa magiging kasama mo sa misyon. Isa sa agent ko na mahuhusay. Wika ni Kiray Marchet. Okay lang, maaga pa naman, napaaga lang talaga ang dating ko, tugon ko kay Kiray Marchet. Here. Magkape ka muna habang hinihintay natin si Agent Black Rose. Wika naman ang nagpakilalang Agent Santan. Kinuha ko ang kape at sinagot ang ilang katanungan nila sa akin, habang hinihintay minsang sinasabi nilang Agent Black Rose. Habang nagkakape pinag-aralan ko ang mga dokumentong binigay sa akin ni Agent Santan. Habang binabasa ko ang laman ng dokumento tungkol sa Black Dragon Mamba Syndicate, bumabalik sa akin ang alaala ni Brix Moret na yon. Kung paano ko siya pinatay dahil sa kawalang-yaang ginawa niya sa mga kabataan. Dahil sa kanya maraming bata ang nawalan ng tamang direksyon at nasira ang buhay. Marapat lamang sa kanya ang ginawa kong pagpaslang dahil ang mga tulad niya walang puwang sa mundo. At ngayon muling nabuhay ang sindikatong ito na ngayon kapatid niya na ang namumuno. Isang katok ang umagaw sa atensyon ko. Marahil ay nandito na ang Agent Black Rose na magiging kapartner ko sa misyon. Halos lumuwa ang mata ko sa pagkagulat nang makita ko ang aking kasintahan na si Marian ang iniluwa sa pintuan. Halos manlamig ang katawan ko at pinagpawisan ako ng matindi. Hindi ko akalain na ang babaeng mahal ko ay isang miyembro ng Hilarious Flower Organization. Nakita ko din sa mga mata niya ang labis na pagkagulat nang makita niya ako sa harapan niya, hindi din siya marahil makapaniwala na kaharap niya ako ngayon. Agent Hunter meet Agent Black Rose, one of our top agent here in Hilarious Flower Organization. Agent Black Rose meet Agent Hunter from Lua Interpol. Pagpapakilala sa amin ni Kiray Marchet. Agent Hunter Miss Black Rose. Wika ko sa mahal ko sabay lahad ko ng kamay ko, hanggang ngayon ay tulala pa ding nakatingin sa akin. I'm nice to meet you, Agent Hunter. Tugon ng mahal ko na hindi makapakali ang itsura. Since nandito na kayong dalawa,
Ang next mission ay pigilan ang sindikato na nagdadala ng mga babae at kabataan na binebenta sa ibang bansa. Malakas ang bentahan ng human trafficking sa black market. Isa sa dahilan na yan ay hindi masugpo ng gobyerno dahil may matatas na tao ang involved sa kaso na yan. Gusto kong alamin niyo at pigilan niyo ang paghahatid ng mga kabataan at kababaihan na yan sa kanilang destinasyon. Wika ni Kiray Marchet. Batay sa aming source sa loob na nagmanman sa mga sindikatong yan, ang pangalan ng grupo nila ay Black Dragon Mamba Syndicate. Si Wilson Chua ay isa sa mga nagbibigay at nagbebenta sa kanila ng mga kabataan at kababaihan. Wika naman ni Agent Santan. Wilson Chua. Tanong ng kasintahan ko na tila interesado sa Wilson Chua na sinabi ni Agent Santan. Kung ano ang iniisip mo, Agent Black, tama ang nasa isip mo. Isa sa dahilan kung bakit ikaw ang kinuha ko sa misyon na ito, dahil gaya ng pangako ko sa'yo, hahanapin ko ang nawawala mong kakambal. Sagot ni Kiray Marchet sa mahal ko. Boss Kiray, you mean hawak ni Wilson Chua ang kapatid ko at posible na isa si Marie sa mga ibebenta niya sa mga sindikato? Muling tanong ni Marianne. Probably yes. Sinabi ng source natin sa loob na nakita niya ang kapatid mo doon kasama ng ilang mga kababaihan. Nakaredy na sila anytime sa shipment na mangyayari para magdala sa kanila sa sindikato. Kaya habang maaga ay magmanman at magtungo kayong dalawa sa Candelaria, Quezon. Magpapanggap kayong mag-asawa ni Agent Hunter para walang makahalata sa inyo na nagmanman kayo. Magpakilala kayo na bagong kasal at mga turista na namamasyal para sa isang honeymoon. Paliwanag ni Agent Santan. Nagulat ako sa reaksyon ng mahal ko nang marinig niya ang pangalan ni Wilson Chua. Malaki pala ang kaugnayan niya sa taong mahal ko dahil siya ang susi sa matagal ng paghahanap ng mahal ko sa nawawala niyang kakambal. Agent Black Rose, isa lang ang hiling ko sa'yo, ilabas mo ang personal mong problema sa mission mo para makapag-concentrate ka. Sa'yo ngayon nakasalalay ang kaligtasan ng kapatid mo, kaya sana maging maingat ka sa bawat kilos mo. Agent Hunter, pagtulungan niyo ng agent ko. Ang kasong ito dahil mahalaga ito na masugpo natin at bukod doon para makabawas sa isa sa mga pinoproblema ng gobyerno. Wika muli ni Kiray Marchet. Copy, boss. Sagot ko sa kanya. Ilan pang mga detalye ang mga pinag-usapan namin para sa paghahanda sa misyon namin ng kasintahan ko. Bukas ng umaga ay umpisahan na namin ang pagmanman sa lugar at magpanggap bilang mag-asawa. Gagawin ko ang lahat para makatulong at makita ng mahal ko ang kanyang kakambal na matagal niya nang hinahanap. Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na katulad ko ay isang agent din si Marcos, ang pinagkaiba lang ako sa Pilipinas at siya naman sa Amerika. Habang nagpapaliwanag si Boss Kiray at Boss Santan ay lumilipad ang aking isipan dahil sa nangyaring revelasyon. Ang labis na nagpagulat sa akin nang marinig ko ang pangalan ni Wilson Chua at ang pangalan ng kapatid ko na sinabi ni Boss Kiray na involved sa aming misyon. Kailangan ko mag-ingat sa misyon na ito dahil involved ang kapatid ko dito. Ito na ang matagal kong hinihintay, ang makita at makasama namin si Marie. Mas nagulat pa ako sa revelasyon na maari ko nang makita si Marie kesa sa malaman ko na isang agent si Marcos. Ang kailangan ko na lang harapin ay ang mga titig ni Marcos sa akin na puno ng katanungan. Habang pinaliliwanag ni Boss Kiray ang gagawin namin ni Marcos sa Candelaria, ay panay ang usal ko ng pasasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ng kasagutan ang matagal ko ng hinihiling. Agent Black, naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Tanong ni Boss Kiray. Yes, boss. Tugon ko kay Boss Kiray. Gusto daw makita ni Agent Hunter ang kabuuhan ng facility. At tour mo siya dito para makita niya ang kabuuhan nito. Wika naman ni Boss Santan. Matapos ang ilang mga bilin nila Boss Kiray at Boss Santan ay lumabas na kami ni Agent Hunter A. Marcos. Mahal, madami kang ipapaliwanag sa akin. Wika ni Marcos habang hinawakan ang kamay ko. Okay. Mahal, pasensya ka na kung naglihim ako, pero may dahilan ako kung bakit ako pumasok sa organisasyon. Ang hanapin ang kapatid ko. Ani ko sa kanya. Naintindihan naman kita, mahal, pero delikado para sa isang babae ang sumali sa ganitong misyon. Dahil hindi mo alam o natin kung ano ang magiging kapalaran na naghihintay sa atin kapag nasa isang misyon tayo. Saad ni Marcos. Alam ko yon, mahal, pero andito na to. Pag nakita ko na ang kapatid ko, doon pa lang ako magdedesisyon kung itutuloy ko pa ba ang pagiging agent ko. Isa pa, mahal, ikaw rin naman isang agent, dapat alam mo ang nararamdaman ko.
Kasama naman kita sa misyon, alam ko na hindi mo ko pababayaan. Paliwanag ko sa kanya. Halika ka nga dito, mahal. Wika ni Marcus. Lumapit ako sa kanya at tumingin siya sa akin na nakakaunawa. Ngumiti ako sa kanya dahil alam ko na may kasama ako sa laban na kakaharapin ko sa pagliligtas kay Marie. Isang yakap naman ang ibinigay niya sa akin. Habang nililibot ko siya sa facility ay nagkwentuhan kami ng mga bagay kung paano kami nag-umpisa sa pagiging agent namin. Pinakita ko sa kanya ang training ground kung saan ginaganap ang ilang aktibidad para sa pagpapalakas ng katawan. Dinala ko din siya sa firing range at sa ilang silid ng pagsasanay kabilang dito ang pagde-defuse ng bomba. Nagulat na lang ako nang makita ko siyang titig na titig sa isang babae at ganoon din ang babae sa kanya. Nagtataka ako kung bakit ganoon na lang ang titigan nila sa isa't isa. Hindi ko man aminin sa sarili ko pero nakakaramdam ako ng inis at pagseselos. Mahal, pwede ko ba makausap ang isa sa mga trainee dito? Tanong niya sa akin. Bakit sa akin ka nagpapaalam pumunta ka dun sa nagtra-train sa kanila magpaalam ka? Sagot ko sa kanya na may inis. Ang loko pumunta nga sa nagtra-train sa mga trainee at pinaalam ang babae na kung pwede makausap. Maganda ang babae, maputi, balingkinitan ang katawan pero syempre mas sexy ako at maganda doon. Sa inis ko kay Marcus ay iniwanan ko siya at naglakad-lakad na lang ako sa ibang kwarto na ginagamit sa pagsasanay. Namiss ko din naman ang lugar na ito, madaming alaala ng pahirap at pasakit ang naranasan ni Arziel sa lugar na ito. Hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa training area kung saan si Asher pala ang trainer nila sa pag-aassemble ng baril. Mabuti na lamang at patapos na siya sa pagtuturo, kaya may oras kami para makapag-usap. Kamusta? Pasensya na sa nangyari nung nagbar tayo, hindi ko naman akalain andoon ang boyfriend ko. Hinging pasensya ko kay Asher. Ang sakit pa din ng panga ko, Marian, grabe makasuntok yung boyfriend mo, kung hindi lang ako nagpigil kawawa sa akin yon. Nasampulan ko sana. Sagot ni Asher. Patingin nga. Ani ko kay Asher sabay hawak ko sa may pasa pa din niyang mukha. Tawa naman ng tawa ang loko dahil sa kalokohan niya. Stay away from my future wife. If you don't want to get hurt again, then back off. Or else I might lose control and you'll get more than you bargained for. I'm warning you to stay away. Ani ni Marcus na nagpagulat sa amin ni Asher. You again. You're not allowed here. Non-members of the organization are not permitted to enter the facility. How did you get in here? Marianne, is she with you? Tanong ni Asher sa akin. Agent Knight, I'd like you to meet Agent Hunter from VIX Interpol. He's been brought in by Boss Kere to partner with me on an upcoming mission. Sagot ko kay Asher. So, isa ka din palang agent, kaya pala malakas ka manuntok, pasalamat ka at pinagbigyan kita ng gabing yon. Kung maaga ko nalaman na agent ka di sana pinatulan kita ng matikman mo ang hinahanap mo. Wika muli ni Asher na mukhang iniinis na naman si Marcus. Sa tingin mo naman matatakot mo ko dahil sa nalaman ko na agent ka, in your dreams Agent Knight. Ang akin lang kung ayaw mo magkagulo tayong muli at magkasundo tayo dahil kaibigan ka ng mapapangasawa ko. Know your limitations and boundaries. Babala ni Marcus. You know what I like you. Wika ni Asher na may pang-aasar. Putat ng ina na babakla ka ba sakin? Ani ni Marcus na inambahan ng suntok si Asher. Inawat ko si Marcus nang mapansin ko na napipikon na siya kay Asher. Mabuti na lamang at mabilis akong pumagitna bago niya ambahan ng suntok si Asher. I think you'd make a great boyfriend for Marianne. I know you can take care of her and help her manage her temper. I've noticed she's become much nicer and less standoffish since you've been around. You seem to have positive influence on her, and she's always smiling now, which is a big change from how she used to be. Asher said. I'm glad we're on the same page. Don't worry about her, I've got her back. I know what to do and I appreciate your understanding. Let's just agree to work together on this. Saad ni Marcus kay Asher at kinamayan niya ito. Since okay na tayo, baka pwede kita singilin sa damage mo sa bar, ang laki ng binayaran ko doon, isang buong sahod ko. Masakit na nga yung mukha ko sa gulpi mo, pati ba naman bulsa ko, dehado din, wika ni Asher na parang batang naniningil kay Marcus. Okay, I'll cover the costs as the peace offering.
Sorry again for what happened that night. I just get possessive when it comes to my future wife. I know it's not rational, but just can't help feeling that way. Sagot ni Marcos at nakipag-first bump pa kay Asher na akala mo close sila. Naging masaya ang pag-uusap namin ni Marcos habang naglilibot sa facility. Pinaliwanag niya din sa akin na ang babaeng kinausap niya ay asawa ni Zach Collins na kaibigan niyang direktor sa ED. Hindi ko na tinanong kung bakit ito nagtatago sa asawa niya at pumasok sa facility. Isa lang ang alam ko, tulad ko alam ko may malalim siyang dahilan kung bakit ginawa niya yon. Nandito ako ngayon sa bahay nila Marian. Ipinaalam ko siya sa magulang niya na isasama ko siya sa bakasyon sa probinsya namin sa Candelaria. Agad naman kami pinayagan ni Mommy at Daddy. Sinabi ko na baka abutin kami ng 1 buwan dahil may mga asikasuhin akong ilang papeles na pinamana ng magulang ko. Ginawa ko lang iyong dahilan para hindi na kami tanungin at maghinala ang magulang niya kung bakit matagal mawawala si Marian. Hindi ko kasi alam kung ilang linggo kami mamalagi doon. Hanggat maari gusto ko mapaaga para matapos ang misyon na ito dahil ayoko mapahamak ang babaeng papakasalan ko. Bigla ko tuloy naisip ang pag-uusap namin ni Jonalyn. Flashback. Nagulat ako nang makita ko na si Marian pala ang tinutukoy ni Kiray Marchet na Agent Black Rose. Hindi ko akalain na ang mapapangasawa ko at isang magaling na agent. Noong unang kita ko sa kanya akala ko ito ay mahinhin at hindi makabasag pinggan para nga siyang lelembot-lembot. Kaya ganoon na lang ang gulat ko na makita ko na siya pala si Black Rose na tinutukoy. Ang babaeng aalagaan ko at proprotektahan ay kaya palang protektahan ang sarili. Kailangan mag-ingat ako sa mahal ko, hindi pala basta-basta, baka pag nainis sa akin to bigla na lang ako barilin at makatikim ako ng isang uppercut at sipa na may lumilipad na kamao. Napangiwi ako sa naiisip ko sa mahal ko, akala ko mamahaling kristal ang minahal ko. Nagkamali ako, ang Amazona ata ang mapapangasawa ko. Nakita ko din si Jonalyn, ang asawa ng kaibigang kong si Zach. Pinagpaalam ko siya sa trainer niya na kung maari ko siyang makausap. Dahil may mahalaga akong katanungan sa kanya na kailangan niyang sagutin. Marcos, nakikiusap ako sa iyo, wag mong sasabihin kay Zach kung nasaan ako. Pumasok ako sa Hilarious Flower Organization dahil may malalim akong dahilan. Pakiusap sa akin ni Jonalyn. Ano ba ang dahilan mo? Kaya ka naman protektahan ng asawa mo. Tanong ko sa kanya. Hindi mo naintindihan, Marcos, sana nga ganoon kadali yon. Lumayo ako sa kanila dahil manganganib ang buhay nila kapag nanatili ako sa tabi nila. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa mag-aama ko. Handa ako magsakripisyo, matiyak ko lang ang kaligtasan nila. Kung makakapasok ako dito at makakapasa ako, maproprotektahan ko sila kahit palihim. Paliwanag sa akin ni Jonalyn. Hindi kita maintindihan, pwede ba ipaliwanag mo sa akin ang lahat para makatulong ako sa iyo? At kung sakali ay maging awari ako sa mangyayari sa mag-aama mo? Tanong ko muli kay Jonalyn. Makinig ka, Marcos, ako Siksiki Khaleesi Sebastian, yan ang tunay kong pangalan. Nawalan ako ng alala kaya hindi ko maalala ang nakaraan ko. Ang mag-asawa na kumukop sa akin sa probinsya ay pinaaral ako at pinangalan na Jonalyn Enrique. 5 taon na ako hinahanap ng tiyuhin ko at pinagbabantaan na patayin para makamkam ang yaman ng magulang ko. Sinabi ni Joy sa akin ang lahat kaya lumayo ako sa mag-aama ko dahil wala pang alam ang tiyuhin ko sa kanila. Ayoko sila madamay kaya ginagawa ko to, si Joy din ang dahilan kaya napasok ako dito at tumutulong sa akin ngayon. Dahil sa kanya bumalik ang alaala ko noong ako pasiksiki. Muling paliwanag ni Jonalyn. Si Joy ba na tinukoy mo ay ang fiancé ni Johan? Tanong ko muli sa kanya. Yes, siya nga. Pero wala din alam si Johan sa totoong pagkatao ni Joy. Si Joy ay matalik kong kaibigan. Isa ang magulang niya sa matalik na kaibigan ng aking ina kaya ganoon din kami naging magka-close ni Joy. Tulad ko ay isa ding anak mayaman si Joy pero tinatago niya din, walang alam si Johan dito, hanggat maari itago mo to, Marcos, pinagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Ikaw muna ang bahala sa mag-aama ko, pangako babalikan ko sila. At sa pagbabalik ko kaya ko nang lumaban sa tiyuhin ko. Mangako ka sa akin, Marcos, parang awa muna. Pakiusap sa akin ni Jonalyn. Shit! Ano ba namang kapalaran, meron kaming 3 itlog. Ang mga babaeng minamahal namin, mga Amazona. Nakikinita ko na ang mga mukha nung 2 itlog na yon pag nalaman nila. Sagot ko kay Jonalyn.
Natawa pa siya sa sinabi ko, pero nangako ako sa kanya na itatago ko ang lihim niya at babantayan ko ang kanyang asawa at anak hanggang sa muli siya makabalik. Para na din sa ikakapanatag ng loob niya. Bago siya magpaalam sa akin ay isang request ang hiniling niya sa akin na kung maari alamin ko kung buhay pa ang kanyang ina. Dahil ang daddy niya ay hawak daw ng tiyuhin niya. Tumango ako sa kanya at nagpaalam dahil limitado lang ang ibinigay sa amin na oras para makapag-usap. Pagkatapos namin mag-usap ni Jonalyn ay hinanap ko si Marian, ganoon na lang ang inis ko nang makita ko kausap niya na naman si Adik. Adik ang tawag ko kay Asher dahil bukod sa maangas ay naknakan ng dami ng tatoo sa katawan. Muntikan na naman kami nag-abot, mabuti na lang naging maayos ang aming pag-uusap. Kaya lang natawa ako nang bigla niya akong singilin dahil sa gulo na ginawa ko sa bar. Akala mo naghihirap pero kita ko naman sa itsura niya na may sinasabi din siya sa buhay, pero para matapos na at handa ko na rin naman siya maging kaibigan ay binayaran ko na lang. Nangingiti pa ang gago ng sobrahan ko ang binigay ko, sinabi ko na lang para sa sakit ng katawan niya na natamo niya mula sa panggugulpi ko, ibili ka ko niya ng isang box na salon pass para umigay ang kanyang pakiramdam. End of flashback. Marcus Hijo, ingatan mo ang prinsesa ko sa pupuntahan nyo. Hindi yan marunong sa kahit na anong gawaing bahay at bukod doon hindi yan marunong magluto. Wika ni Mommy sa akin. Mob, nakakahiya kay Marcus, nilaglag nyo ko. Tugon ni Marian. Huwag kayo mag-alala Mommy, ako po lahat gagawa ng hindi alam ng ating mahal na kamahalan. Saka kahit ganyan yan mahal na mahal ko yan at tanggap ko lahat ng mga flaws niya. Sagot ko kay Mommy. Hay naku bayaw. Ano ba nakita mo dyan? Wala naman alam yan, magugutom ka lang dyan sa kamalakas humilik yan, maingay hindi ka makakapagpahinga ng maayos. Pang-aasar naman ni Drake. Hoy! Helio, sa ating dalawa ikaw ang kampo ng kaguluhan ako. Kapag ikaw siniraan ko sa magiging girlfriend mo, panigurado kawawa sa akin yon at iwanan ka agad-agad. Ganti ko kay Drake. Tama na nga yang asaran nyo. Kahit ganyan ang anak ko ay mabait naman yan, hindi man marunong sa gawaing bahay yan, may ganda naman yan, maipapagmamalaki yon, nga lang ang lamang na nalamang niya sa iba. Pero anak, dapat tandaan mo, hindi nakakain ang ganda. Komento ni Dad, nakisali na sa pang-aasar kay Marian. Sige na po, alis na kami, para maaga po kaming makarating. Saka kahit ganyan yang mahal ko, ganyan na talaga yan. Saka takot ako dyan, kaya kahit ano pa sabihin nyo about sa kanya Mom, Dad, at bayaw hindi epekto sa akin yon, takot ko lang ibalibag niya. Sagot ko sa kanila. Mabuti naman at alam mo. Sagot ni Marian na may nakakalokong ngisi. Matapos namin magpaalam ay umalis na din kami agad para makarating na sa aming pupuntahan.